Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hango sa mga lumang alamat, pamahiin, at kwentong bayan ukol sa mga nilalang na bahagi ng kulturang Pilipino gaya ng aswang, mutya, at iba pa. Hindi ito nilalayong manira ng relihiyon, paniniwala, o kultura ng alinmang grupo o tao. Layunin ng kwentong ito na maghatid ng katatakutan, aral, at pagkilala sa mayamang imahinasyon at alamat ng mga Pilipino. Anumang pagkakahawig sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Sa paanan ng kabundukan ng Barrio Santol, may isang binatang kilala sa pangalan na Emil. Siya ay 22 taong gulang, isang masipag na anak at ulirang kapatid. Hindi siya kilala sa yaman o katalinuhan, kundi sa kanyang kabutihang loob at tapang. Sa kabila ng kahirapan sa kanilang lugar, hindi nawawala ng pag-asa si Emil sa buhay. Maaga siyang nagigising upang tumulong sa bukirin, mag-ani ng gulay at maghatid ng mga ito sa palengke. Tahimik at simple ang pamumuhay nila. Ngunit sa likod ng payapang baryo, ay may mga kwentong paulit-ulit na binubulong sa gabi, mga kwento ng mga nawawalang hayop, ng mga aninong nakikita sa kagubatan, at mga batang hindi na muling nakita matapos ang dapit hapon. Maraming matatanda ang naniniwalang may mga aswang pa ring naglalagi sa paanan ng bundok. Hindi ito pinaniniwalaan ni Emil. Para sa kanya, mga alamat lang ito, mga pangtakot sa bata para huwag magpalaboy sa dilim. Ngunit ang pananaw niyang ito ay unti-unting mababago sa isang gabing hindi niya malilimutan. Yengis Bagyo A. Hidden, kagubatan isang hapon, matapos ang pag-aani ng kamote, napagdesisyonan ni Emil na dumaan sa masukal na daan patungong ilog upang maligo. Habang nilalakad niya ang daan, bigla na lamang dumilim ang kalangitan. Umulan ng malakas, tila igumuho ang langit. Nabigla si Emil at sa pagmamadaling makauwi, nadulas siya sa madulas na batuhan at tumilapon pababa sa bangin. Napalakas ang kanyang pagkahulog at nawalan siya ng malay. Yengis matandang misteryosa pagkagising ni Emil ay gabi na. Malamig at madilim ang paligid. Masakit ang kanyang binti at halos hindi siya makatayo. Ngunit sa kanyang pagtataka, may isang matandang babae na nakaupo sa tabi niya, ay hawak na lampara at nakangiti. Anak, huwag kang matakot. Tinulungan kita. Nahulog ka sa bangin, malumanay na sabi ng matanda. Hindi makakibo si Emil. May kakaibang presensya ang babae, tila may kung anong alindog na hindi niya maipaliwanag. Inalalayan siya ng matanda patayo at dinala sa isang kubo na hindi niya alam na mayroong ganoon sa gitna ng kagubatan. Doon siya pinahigang muli. Habang tinatanggal ng matanda ang tinik sa kanyang binti, may inilabas itong maliit na supot mula sa kanyang bayong. Mula rito ay kumuha siya ng isang mutya, isang bilog na parang kristal, may kulay bughaw at lumiliwanag sa dilim. Ipinatong ito ng matanda sa kanyang noo habang pinapahira ng langis ang kanyang sugat. Bigla niyang naramdaman ang init na dumaloy sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, tila ba nawala ang sakit at hapdi. Nakakagalaw na ulit siya ng walang iniindang sugat. Regalo yan ang mutya ng kalikasan. Hindi ko ito basta-basta ibinibigay sa kung sino-sino. Pero nakita ko ang puso mo, bata. Malinis at handang tumulong kahit hindi ka hinihingan, anang matanda. Ano po to? Bakit parang iba ang pakiramdam ko? Tanong ni Emil habang pinagmamasdan ang mutya sa kanyang palad. Iyan ay nagbibigay ng lakas, ngunit hindi ito basta-bastang regalo. May kapalit at may tungkuling kaakibat. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matanda ngunit hindi sumagot. Sa halip, ibinalot nito ang mutya sa tela at inilagay sa bulsa ni Emil. Dadalhin mo yan sa araw-araw. Basta tandaan mo lang, gamitin mo lang ito kung kinakailangan. Pagkatapos niyang makalakad muli, hinatid siya ng matanda palabas ng kagubatan. Pagkarating sa gilid ng daan, lumingon si Emil upang pasalamatan muli ang matanda, pero naglaho na ito. Wala ng kubo, wala na ring bakas ng ibang tao. Yengis pagbabalik pagdating ni Emil sa kanilang bahay, gulat na gulat ang kanyang ina. Buong araw pala siyang hinanap ng mga kapamilya at kabaryo. Wala raw kahit anong bakas kung nasaan siya. Inakalang nila muna siya ng ilog o kinuha ng aswang. Nang tanungin kung saan siya nanggaling, sinabi lang niya na nadulas siya at may tumulong. Hindi niya binanggit ang mutya sapagkat hindi rin niya maintindihan kung ano ang nangyari talaga. Kinabukasan, paggising niya, napansin niyang hindi siya napagod kahit magdamag siyang nawalan ng malay.
May lakas siya na tila hindi galing sa ordinaryong tao. Nakatapos siya ng gawaing bukid na dating inaabot ng 3 oras sa loob lamang ng isa. Isang panimula ng pagbabago habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nadarama ni Emil ang kakaibang epekto ng mutya. Nakakaramdam siya ng presensya ng ibang nilalang kahit malayo pa. Ang dating mahinang paningin ay tila luminaw at ang kanyang pandinig ay parang sa aso. May mga gabi ring nakakarinig siya ng mga boses mula sa kakahuyan. May mga tinig na parang bulong, minsan ay tila sigaw ng mga hayop. Ngunit hindi siya natatakot, ang nararamdaman niya ay isang koneksyon sa kalikasan na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam, nagsisimula ng gumising ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Makalipas ang ilang araw mula nang ibigay sa kanya ang mutya, unti-unting naramdaman ni Emil na may kakaibang nagaganap sa kanyang katawan at isipan. Ang mga simpleng bagay na dati hindi niya pinapansin, tulad ng ihip ng hangin, galaw ng mga dahon, at ingay ng mga hayop, ngayon ay malinaw niyang naririnig at nararamdaman. Ang dating maingay na gabi sa baryo ay tila naging isang orkestra ng mga ingay na kayang basahin ni Emil, kung may lumilipad, kung may gumagapang, kung may nagtatago. Yan, kakaibang lakas isang gabi, habang papauwi si Emil mula sa bukid, may narinig siyang ungol mula sa kabilang bahagi ng gubat. Nang kanyang lapitan, nakita niya ang isang batang lalaki na tinadtad ng sugat at duguan. Kinagat ito ng isang ligaw na aso. Agad niyang binuhat ang bata. Habang tinatakbo niya ito pauwi, naramdaman niyang tila lumulutang siya, na para bang ang kanyang mga paa ay hindi na tumatama sa lupa. Pagkarating sa bahay, nagulat ang kanyang ina at mga kapitbahay sa bilis ng kanyang pagkilos. Emil, paano mo siya nadala mag-isa? Ang layo ng kinaroroonan niyo. Hindi siya makasagot. Kahit siya'y nabigla sa kanyang bilis, sa tibay ng katawan, at sa bilis ng kanyang pag-iisip sa sitwasyon. Nang tingnan niya ang kanyang bulsa, mainit ang mutya. Tila ba tumugon ito sa panganib? Jengis pangit disi pakiramdam kahit paunti-unti niyang natatanggap ang kapangyarihang dala ng mutya, may mga pagkakataon ding nakakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Sa gabi, minsan ay hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim ng gabi. Sa ilang gabi, nakakakita siya ng mga aninong dumadaan sa gilid ng bintana, ngunit pag sinilip niya ay wala namang tao. May isang pagkakataon, habang binubunot niya ang mga damo sa palayan, biglang lumapit ang kanilang kapitbahay na si Mang Tio, isang matandang kilala sa baryo bilang dating albularyo. Emil, Anya, may kakaiba sa'yo. Ang aura mo'y hindi pangkaraniwan. Napakunot noo si Emil. Ano pong ibig niyong sabihin? May dalang liwanag ang katawan mo, ngunit sa likod nito ay may anino. Isang aninong sinusundan ka. Yangis pagkilala ay si albularyo kinagabihan, pumunta si Emil sa bahay ni Mang Tio upang itanong ang tungkol sa mutya. Pinakitaan niya ito ng bato at inamin na ito'y ibinigay sa kanya ng isang matandang babae sa kagubatan. Nang makita ito ni Mang Tio, agad siyang napaatras. Hindi ito ordinaryong mutya, bulong ng matanda. Ito ay isang mutyang tagapagbantay, isang sagradong bagay na ibinibigay lang sa taong may papel sa pakikibaka ng kabutihan at kasamaan. Ang ganitong mutya ay may dugo ng mga nilalang na hindi tao, dugo ng mga sinaunang tagapagbantay na itinatago sa likod ng mga alamat. Tagapagbantay? Ng ano po? Ng balanse. Sa pagitan ng liwanag at dilim. Kapag ikaw ang napiling tagapagdala, ikaw rin ang magiging susi sa pagkawasak o kaligtasan ng mga nilalang sa mundong ito. Nanlamig ang pawis ni Emil. Hindi niya alam na ganito kabigat ang responsibilidad na kaakibat ng mutya. Simula ng pananaginip mula ng araw na iyon, sinimulan na siyang dalawin ng mga panaginip. Sa kanyang pagtulog, nakikita niya ang isang kagubatang nababalot ng dilim, may mga matang pulang-pula na nakatitig sa kanya. Naririnig niya ang mga iyak ng sanggol, ungol ng hayop at isang boses ng babae na paulit-ulit na nagsasabi, "Ilabas mo ako." Ikaw ang may hawak ng susi sa panaginip, may kuweba siyang laging nararating. Sa loob nito'y may rehas na bakal, at sa likod ng mga ito'y may babaeng tila kaedad lang niya, nakaitim at may mga sugat sa katawan. Nakatali ang mga kamay nito sa malaking kahoy, at sa kanyang noo ay may marka na katulad ng mutya ni Emil. Yangis pagbabago ng ugali ng ADA habang lumalakas si Emil, napapansin din niya ang pagbabago ng tingin sa kanya ng mga tao sa baryo. Ang iba'y lumalayo sa kanya, tila natatakot.
Ang iba na may matinding galit o inggit. Lalo na si Gardo, ang dating kaibigan ni Emil na ngayoy madalas siyang iniismiran. Isang gabi, sinundan siya ni Gardo pauwi. Nang harapin niya ito, inakusahang gumagamit siya ng kulam. Hindi normal yang lakas mo. May demonyo kang kasama, sigaw ni Gardo. Ngunit bago pa siya masaktan, biglang lumiwanag ang mutya sa bulsa ni Emil at naglabas ng enerhiyang nagtulak kay Gardo palayo, na para bang may humampas dito kahit walang humawak. Nagulat si Emil. Ganon din si Gardo, na agad na tumakbo paalis, takot na takot. Hindi maibabalik Danes dating buhay doon na napagtanto ni Emil, hindi na siya isang normal na tao. Ang buhay niya ay nabalot na ng hiwaga at panganib. Wala na siyang babalikan pang dating normalidad. Naisip niyang bumalik sa gubat upang hanapin muli ang matandang babae. Subalit pagdating niya sa lugar kung saan siya unang dinala nito, wala na ang kubo. Ang dating daan ay natabunan ng damo at ang paligid ay tila hindi na nagalaw ng tao sa mahabang panahon. Parang panaginip lang ang lahat, ngunit hawak pa rin niya ang mutya, isang patunay na lahat ng iyon ay totoo. Simula nang tuluyang tanggapin ni Emil ang mutya, mas lumalalim ang kanyang koneksyon sa hindi nakikitang mundo. Araw-araw ay parang isang pagsubok. Hindi na lang simpleng kapangyarihan ang kanyang nararanasan, kundi isang pakikibaka ng kanyang diwa, laban sa mga imahe, ingay at presensyang pumapasok sa kanyang isipan kahit hindi niya gustuhin. Yan panaginip sa ilalim ng buwan sa panaginip ni Emil, palagi siyang nasa isang parang, walang buwan, walang bituin. Lahat ay kulay abo. Naroon na naman ang babae, nakatali sa poste ng kahoy, basang-basa ng dugo at luha, pero sa kabila nito, nakatitig sa kanya na parang may mensahe. Bakit mo ako kinuha sa dilim kung hindi mo naman ako kayang palayain? Bulong nito, kasabay ng pagbagsak ng luha mula sa kanyang mapupungay na mata. Nang tanungin niya kung sino siya, hindi ito sumasagot. Ngunit unti-unti, sa bawat panaginip, lumilinaw ang anyo ng babae. May pagkakahawig ito sa mga diwata na nababasa niya sa alamat, subalit may bahagi rin ang nilalang na halimaw, may mga sugat na hindi humihilom at mga kuko na tila hindi na tao. Ipangitain habang gising hindi lamang sa panaginip lumalabas ang babae. Minsan, habang nagtatrabaho siya sa palayan, mapapatingin siya sa malayo at makikita niya ito, nakatayo sa ilalim ng punong balete. Kapag nilapitan niya, bigla itong nawawala. Sa araw ng pista sa baryo, habang nananalangin sa simbahan, biglang nanlamig ang paligid. Tumigil sa pag-awit ang mga tao sa loob at nakarinig siya ng isang bulong. Narito na sila, paglingon niya, sa gilid ng altar ay may isang nilalang na halos hindi maaninag, itim ang balat, walang mata, at may mahabang dila. Sandaling nakita ito ni Emil bago ito nawala. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Namumutla ka. Ngunit hindi na niya kayang magsalita pa. Sa isipan niya, alam niyang may paparating at siya lang ang nakakaalam. Lumang aklat di si kumbento sa tulong ni Mang Tio, dinala si Emil sa isang dating kumbento na ngayon pinangangalagaan ng isang retiradong madre, si Sister Adelaida. Kilala si Sister bilang isang tagapangalaga ng mga lumang dokumento ng simbahan, kasama na rito ang mga librong tinago ng simbahan tungkol sa mga sinaunang espiritu at nilalang. Habang binubuklat ni Emil ang isang luma at alikabok na aklat, napatigil siya sa isang pahina. Naroon ang isang guhit ng babaeng lumalabas sa kanyang mga panaginip, ang parehong hitsura, parehong sugat, at parehong simbolo sa noo. Yan bantay ng mutya ng kalikasan, ang nakasulat sa itaas. Ayon sa aklat, ang babaeng ito ay dating diwata na isinumpa at ikinulong dahil sa pagtatanggol niya sa tao laban sa mga aswang. Isa siya sa mga huling tagapangalaga ng kalikasan, pero dahil sa pagkakanulo ng kapwa niyang espiritu, siya ay itinali sa ililim ng gubat, isang espiritual na bilangguan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga halimaw. Siya raw ang tidiwang konektado sa mutya. Pagtatanong si sarili habang binabasa niya ang kwento ng diwata, napaisip si Emil, bakit ako ang napili? Ano ang koneksyon ko sa babaeng ito? Bakit ako rin ang nakakakita sa kanya, habang ang iba ay hindi? Unti-unti niyang naaalala ang mga salita ng matandang babae sa gubat noong una, may dugo kang hindi mo batid. May mata ka para sa liwanag, ngunit may puso kang dinungisan ng dilim. Sa puntong ito, nagsimulang questionin ni Emil ang kanyang pagkatao. May lahi ba siyang hindi alam? Isa ba siyang tao?
O bahagi na siya ngayon ng mas malalim na laban na sumasaklaw sa buong mundo. Isang hapon ng pagkalito, isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke, biglang napuno ng itim na ulap ang langit. Ang mga tao'y nagsigawan. Ang liwanag ng araw ay nawala sa loob ng ilang segundo, at sa harap ni Emil ay bumagsak ang isang ibong tila sinunog, walang balahibo, may pulang mata. Nang hawakan niya ito, nagliyab ang mutya sa kanyang bulsa. May biglang pumasok na imahe sa kanyang isipan, ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang amang matagal ng patay. Subalit ang mukha nito ay wala ng kabutihan. Ang mga matay kulay itim. At sa paligid nito ay may mga aninong hugis aswang. Yanis nakaraang kailangang balikan dahil sa nakita, nagpasya si Emil na alamin ang kanyang pinagmulan. Kinausap niya ang kanyang ina at tinanong kung may itinatagong lihim sa kanilang pamilya. Napaluha ang kanyang ina. Doon niya nalaman ang matagal ng tinagong katotohanan, ang kanyang ama ay hindi purong tao. Ayon sa kanyang ina, bago siya isinilang, dumating ang kanyang ama mula sa isang baryong matagal nang nabura sa mapa dahil sa malawakang pagpatay na pinaniniwala ang gawa ng mga aswang. Isinumpa raw ang lugar na iyon. Ang tunay na pangalan ng kanyang ama ay Alaon, at ito'y isang tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Hindi lamang siya gigay dito na pagtanto ni Emil, ang dahilan kung bakit siya pinili ng mutya. Ang dahilan kung bakit niya nakikita ang diwata. At ang dahilan kung bakit ang mga nilalang ng dilim ay dumarating sa kanyang panaginip. Ay dahil isa siya sa iilang nilalang na isinilang para baguhin ang balanse. Hindi na siya basta-basta binata lang ng baryo. Isa siyang bahagi ng mas malaking plano ng mga nilalang ng kalikasan, ng liwanag at dilim. At sa lalong madaling panahon kailangan na niyang mamili ng panig. Matapos malaman ni Emil ang lihim ng kanyang ama at ang koneksyon ng kanyang dugo sa mga nilalang ng dilim, naging malinaw sa kanya na hindi lang siya basta tagapagdala ng mutya, isa rin siyang susi. Susi sa pagitan ng dalawang mundo, ang daigdig ng mga tao, at ang daigdig ng mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa anino ng kagubatan. Ngunit kasabay ng pagbubunyag na ito nagsimulang gumalaw ang mga halimaw na matagal nang natutulog. Alon kagubatan magsisimula ito sa mga maliliit na balita, hayop na nawawala, mga bangkay ng kalabaw na tila sinipsip ng dugo, at mga bata sa kabilang baryo na tila nawawala sa dilim. Baka aswang, bulong ng mga matatanda. Ngunit para kay Emil, hindi lang basta aswang. May nararamdaman siyang presensya, isang pamilyar, madilim at mapanlinlang. Sa gabi, habang nakapikit siya, biglang sumusulpot ang imahe ng isang nilalang. Malalaki ang pakpak, mahahaba ang kuko, at mga matang kulay pula. Isa itong dating nilalang nakilala sa kasaysayan ng mga tagapangalaga bilang si Kalnigdi, ang hari ng mga gutom. Yangi muling pagpapakita ng diwata isang gabi, habang ang ulan ay patak ng dugo sa panaginip ni Emil, lumitaw muli ang diwata. Ngunit ngayong gabi, malaya na siya sa pagkakatali. Nakasuot siya ng balabal na gawa sa liwanag, at sa kanyang kamay ay maihawak siyang maliit na punyal. Emil, bulong niya. Ang mga halimaw ay hindi na natutulog. Ikaw ang tagapagdala ng huling mutya. Ngunit tandaan mo, kapag bumagsak ang tatlong anino, kailangang pumili ang puso mo. Hindi na siya nagtanong. Sa halip, tinanong niya ang diwata, ano nang dapat kong gawin? Ngunit mumiti lang ito. Ihanda mo ang sarili mo sa gyera. Pagsubok katawan diwa simula noon, nagsimula ng mapanaginipan ni Emil ang mga pagsubok. Sa kanyang isipan, nilalabanan siya ng mga nilalang na sumisigaw ng pangalan ng kanyang ama. Alaon, sigaw nila. Alaon ang traitor. Alaon ang nagtaksil sa ating lahi. Dito niya napagtantong may mas malalim na kasaysayan sa pagitan ng kanyang ama at ng mga halimaw. Sa totoong mundo naman, nagsimula siyang atakihin ng mga hindi nakikitang nilalang, mga aninong sumusulpot sa kanyang silid tuwing hating gabi, mga boses na sumisigaw sa kanyang tenga habang siya'y naglalakad. Hanggang isang gabi, halos hindi na niya makilala ang sarili. Sa salamin, nakita niya ang sarili niyang may mga ugat na itim sa liig. Tila may bahid na ng kadiliman sa kanyang dugo. Nagsisimula ng humalo ang dugo ng aswang sa kanyang pagkatao. Kasundaluhan ng kalikasan sa isang gabi ng paglalakad sa gubat, pinuntahan siya ni Mang Tio at ng 4 pang matatandang lalaki't babae mula sa iba't ibang baryo. Sila raw ay mga huling kasapi ng bantay kalikasan, isang lihim na samahan ng mga albularyo,
babailan at tagapangalaga ng sinaunang karunungan. Ikaw ang sinumpat hinirang, sabi ni Lola Sima, isang matandang babailan na nakabihis ng pulang tela. Ngunit hindi ka nag-iisa. Kung tatanggapin mo kami, gagabayan ka namin sa pagsasanay, bago pa magising ang lahat ng halimaw. Dinala nila si Emil sa isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Doon, sinimulan nila ang kanyang pagsasanay, hindi lamang sa paggamit ng mutya, kundi sa pagkontrol ng sariling dugo, damdamin at takot. Pagbangon ng kalnig habang lumalalim ang kanyang kaalaman, isang gabi ay naramdaman ng lahat ang pagyanig sa lupa. Mula sa pinakailalim ng kagubatan, bumukas ang isang sinaunang libingan, at mula rito ay lumabas ang isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki, balat na parang alkitran, at mata ng apoy. Si Kalnig, ang hari ng mga aswang, ay muling nagising. Sa kanyang pagbabalik, ipinadala niya ang kanyang 3 anak, mga nilalang na tinawag na tatlong anino at si Dakar, ang sumisipsip ng lakas sa panaginip. Si Bulaon, ang tagapagdala ng sakit at pagkabaliw. At si Langkaw, ang tagatabas ng kaluluwa. Yan unang pagkikita sa isa sa mga training ni Emil sa kuweba, biglang lumindol. Isa sa 3 anino, si Bulaon, ay sumugod sa kampo nila. Kasama nito ang mga alagad na nilalang na may katawan ng baboy at mukha ng tao. Dito naganap ang unang tunay na labanan. Pinilit ni Emil na gamitin ang mutya, ngunit humihina siya tuwing may takot sa puso. Habang pinapanood niyang isa-isang nasusugatan ang mga kasamahan, naalala niya ang sinabi ng diwata, ang mutya ay hindi lang sandata. Ito ay puso. Kung mahina ang loob mo, hindi ito gagalaw. Sumigaw siya, itinaas ang mutya, at sa unang pagkakataon, naglabas ito ng matinding liwanag na tila araw. Napaso si Bulaon at umatras. Ngunit hindi ito natalo, nangakong babalik siya, kasama ang kanyang mga kapatid. Yan babala matapos ang laban, lumapit si Mang Tio kay Emil. Anak, darating ang panahon na hindi sapat ang mutya. Kailangang pumili ka. Huwag mong hayaan ang dugo ng iyong ama na lamunin ka. Nilingon niya ang langit, pula ang buwan. At sa hangin, narinig niyang muli ang boses ng diwata. Kapag bumagsak ang pangatlong anino doon ka susubukin. Matapos umatras si Bulaon at ipangakong babalik, naging malinaw kay Emil na hindi na siya maaaring umatras. Ang laban ay hindi na lang sa pagitan ng aswang at tao, ito'y tungkol sa balanse ng dalawang mundo. At para manatiling buo ang mundong ito, kailangan niyang hanapin at harapin ang 3 anino bago pa tuluyang magising si Kalnig, ang hari ng mga halimaw. Ang problema, walang nakakaalam kung nasaan ang 3 nilalang na ito. Sila'y sinasabing nagkalat sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, nagtatago, naghihintay at nagpapalakas. Yan mabilis pagkawala 2 araw matapos ang labanan sa kuweba, biglang nawala si Mang Tio. Naiwan na lamang ang kanyang baston at ang isang palaspas na may dugo sa dulo. Sabi ng mga matatanda, si Dakar, ang aninong sumisipsip ng lakas sa panaginip ay ang may gawa. Wala raw itong katawang pisikal. Sa halip, lumalapit ito sa mga natutulog. At kung mahina ang loob mo, pasasaan ba't magiging laman ka ng kanyang gutom? Ang unang misyon ni Emil, hanapin si Dakar bago pa nito mapasakamay ang lahat ng natutulog sa baryo. Silupa ng AZ ulap sa tulong ni Lola Sima, nalaman ni Emil na si Dakar ay madalas lumitaw sa mga matataas na lugar, lalo na sa mga kabundukang may ulap na hindi nawawala. Ang lugar ay tinatawag ng mga katutubo bilang lupang alapaap, isang sagradong lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga espiritu ng hangin. Pagdating ni Emil sa bundok, halos mawalan siya ng hininga sa lamig at kapal ng ulap. Sa tuktok, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki, bulag, payat, ngunit may kakaibang aura. Ako si Amang Pio, wika ng matanda. Tagabantay ng tulog ng bundok. Dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay. Ikinuwento ni Amang Pio ang tungkol kay Dakar. Dati raw itong taga-bundok, isang mandirigmang naghimagsik laban sa mga Espanyol, ngunit pinatay habang natutulog. Dahil sa kanyang pagkamatay sa panaginip, ang kanyang kaluluwa ay nanatiling gising at nauhaw sa lakas ng iba. Dahil dito, naging isa siyang anino. Yan panaginip itaas ng bundok gabi. Sa ilalim ng malamig na buwan, inutusan si Emil na matulog sa gitna ng altar sa tuktok ng bundok. Doon, gagamitin niya ang kanyang mutya upang harapin si Dakar sa mismong mundo ng panaginip. Pumikit si Emil. At sa kanyang pag-idlip, napunta siya sa isang disyertong puro abo.
Walang puno. Walang langit. Sa gitna ay naroon si Dakar, kalbo, walang mukha, at may aninong parang usok na lumulutang-lutang. Bata ka pa para mamatay, bulong nito. Ibigay mo na lang sa akin ang mutya. Iligtas natin ang isa't isa. Ngunit hindi umubra ang tukso. Tinawag ni Emil ang lakas ng kanyang loob. Inalala niya ang mga nawawala, ang kanyang ama, ang mga nilalang na nais lamang mabuhay sa liwanag. Biglang kumislap ang mutya, nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Sa isang sigaw, sinagasan niya si Dakar ng liwanag. Isang malakas na pagsabog ang narinig. At paggising ni Emil, nasa altar na muli siya, pawis na pawis, nanginginig pero buhay. Nasa harapan niya ang isang palaspas na kulay ginto, ang patunay na si Dakar ay natalo at bumalik na sa anyong panaginip. Paghahanap alif Silangkaw ilang linggo ang lumipas. Kasama na ngayon ni Emil si Amang Pio sa kanyang paglalakbay. Napag-alaman nilang ang susunod na anino ay si Langkaw, ang tagatabas ng kaluluwa. Isa itong nilalang na minsang naging tagapagbantay ng purgatoryo, ngunit naghimagsik sa kagustuhang muling mabuhay. Si Langkaw ay pinaniniwalaang nakulong sa isang abandonadong simbahan sa Kabisayaan, isang simbahan na nilamon ng lupa matapos ang isang malakas na lindol noong dekada 70. Sa pagdating nila sa simbahan, malamig ang paligid kahit tirik ang araw. Ang mga pader ay may mga ukit ng mga umiiyak na santo, at sa gitna ng altar ay may butas na pababa, isang kuweba na hindi na nabuksan ng matagal. Diyan siya, bulong ni Amang Pio. Sa ilalim ng dambana. Yan, kuwabang walang dulo bumaba si Emil sa kuweba. Bitbit ang kanyang mutya at isang itak na binendisyonan ni Lola Sima, handa siyang harapin ang halimaw. Habang bumababa, lalong lumalamig. Sa dulo ng lagusan ay may malaking silid, at sa gitna nito'y naroon si Langkaw. May 4 na braso, may maskarang kahoy, at hawak ang isang mahabang tabak na may pangalan ng mga kaluluwang kanyang pinatay. Ano nang ginagawa mo rito, anak ni Alaon, sigaw nito. Hindi mo pa panahon. Ngunit hindi na naghintay si Emil. Naglaban sila, diliman laban sa liwanag. Sa bawat hampas ni Langkaw, nabibitak ang lupa. Ngunit sa bawat sagot ni Emil gamit ang mutya, nagkakaroon ng liwanag sa paligid. Sa huli, nang makita ni Langkaw ang matinding tapang sa puso ni Emil, ito'y sumigaw ng huling salita, ikaw nga ang susi. Pagkatapos nito ay naglaho siya, iniwan ang kanyang maskara bilang tanda ng pagkatalo. Huling anino, Dance dumating difye sa pagbabalik ni Emil sa kuweba, sinalubong siya ni Lola Sima at Amang Pio. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, biglang lumamig ang paligid. Ang buwan ay biglang nawala sa langit. At sa likuran ng mga punong kahoy, may isang nilalang na papalapit, may dalang lubid na gawa sa buhok, at bibig na may mga kuko. Si Bulaon. Hindi na ako ang huling anino, ako na ang pasimula ng kadiliman. Hindi pa man nakakabawi si Emil mula sa laban kay Langkaw, bigla nang sumulpot si Bulaon, ang anino ng sakit at pagkabaliw. Hindi tulad ni Dakar at Langkaw na tahimik at mala espiritu, si Bulaon ay hayagan, mapanira, at halimaw na po ng galit. At ngayong harap-harapan na niya si Emil, handa na siyang durugin hindi lang ang katawan ng binata, kundi pati ang kanyang isipan, puso, at pagkatao. Yan guys, pagdating Bulaon sa gitna ng madilim na kagubatan, lumitaw si Bulaon na may dalang lubid na gawa sa buhok ng mga kaluluwang sinakmal niya noon. Nakakulubot ang balat niya, ngunit ang bawat galaw ay tila may kasamang bulong at sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Nang lumasap siya ng liwanag mula sa mutya ni Emil, hindi ito umatras tulad ng ibang anino. Sa halip, umisi ito at sinabi, Emil anak ng traidor. Ang dugong sumasayaw sa loob mo ay hindi ganap na liwanag. At doon, biglang humigop ng hangin si Bulaon. Ang paligid ay naging masikip. Ang mga halaman ay natuyo. Si Lola Sima ay bumagsak sa lupa, at si Amang Pio ay hindi na makahinga. Tumakbo ka na, sigaw ni Amang Pio. Hindi mo siya kayang labanan sa galit. Gubat ng panloob demonyo, tumakbo si Emil, dala ang mutya at ang maskarang iniwan ni Langkaw. Pumasok siya sa isang abandonadong kuweba, kung saan sinasabing ginagamot noon ang mga taong nasisiraan ng bait. Ngunit habang siya ay nagtatago roon, sinimulan siyang habulin ng kanyang sariling alaala. Naroon ang imahe ng kanyang ama, nakayuko, duguan ang kamay at palihim na umiiyak. Naroon ang boses ng kanyang ina, umiiyak habang sinasabi, anak may halimaw sa loob mo. Hindi mo iyan matatakasan. At sa harap niya,
Isang anyo ni Emil mismo ang lumitaw, itim ang mata, at may pakpak na parang paniki. Ito ang kanyang sariling anino. Papatayin mo rin sila gaya ng ginawa ng iyong ama, bulong ng aninong Emil. Bakit ka pa lumalaban kung alam mong ikaw rin ay magiging isa sa kanila? Yangis pagsubok ng katapatan nagkulong si Emil sa kuweba ng 3 araw. Walang kain, walang tulog, walang salita. Ang mutya ay tila hindi na kumikislap. Tila hindi na siya karapat-dapat dito. Ngunit sa panaginip ng 3 gabi, muling dumating ang diwata ng liwanag. Anak, bulong nito, ang liwanag ay hindi kawalan ng dilim. Ang tunay na tapang ay pagtanggak sa dilim at pagpiling huwag magpatalo rito. Nagising si Emil na may bagong pananaw. Hindi niya kailangang itakwil ang kanyang madilim na bahagi, kailangan niyang kontrolin ito. Kailangan niyang yakapin ang kanyang pinagmulan upang magamit ito sa kabutihan. Yangis paglalaban bumalik siya sa gitna ng kagubatan kung saan naghihintay si Bulaon. Ngunit ngayong harapin niya ito, hindi lang liwanag ang dala niya. Sa kanyang likuran ay umaalon ang anino na tila tinanggap na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Nagkaroon sila ng marahas na labanan, liwanag ng mutya laban sa lubid ni Bulaon. Mga sigaw ng kaluluwa laban sa panata ng isang binatang may pusong bayani. Hindi mo ako matatalo, sigaw ni Emil. Ako ang kinatatakutan ng lahat ng tagapagmana, sagot ni Bulaon. Ngunit sa huli, ginamit ni Emil ang kapangyarihan ng 3 simbolo, ang palaspas ni Dakar, sumisimbolo sa panaginip. Ang maskara ni Langkaw, sumisimbolo sa kaluluwa. At ang mutya ng liwanag, sumisimbolo sa puso. Pinag-isa niya ito sa isang ritual ng pagkakabuo na itinuro ng diwata sa kanyang huling panaginip. Sa gitna ng ritual, sinigaw ni Emil, hindi ako ang anak ng traidor. Ako ang anak ng balanse. At sa isang huling alon ng liwanag at anino, sumabog ang katawan ni Bulaon, at unti-unti itong naging abo, habang umaalingaw ang sigaw ng libo-libong kaluluwang pinalaya. Pagkatapos ng laban pagbalik ni Emil sa kuweba, sinalubong siya ng mga matatanda. Isa-isang lumuhod sa harap niya. Si Lola Sima ay umiiyak, hawak ang kanyang kamay. Ang huling tagapangalaga ng mutya ay ganap na. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sapagkat habang patay na ang 3 anino, nagsimula ng bumangon ang mas matinding panganib. Mula sa ilalim ng lupa, naramdaman ng lahat ang pagyanig. Dumilat ang langit. At sa isang sulyap, nakita nilang muling gumagalaw ang itim na buwan. Siktahimik ang gabi. Wala ni isang ibong humuni, ni isang kuliglig na nag-ingay. Sa kabila ng tagumpay ni Emil laban kay Bulaon, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay babala. Nang tumingala ang buong baryo, nakita nila ang isang kakaibang pangyayari, ang buwan ay naging itim na parang batong walang liwanag. At mula sa ilalim ng lupa, sumisingaw ang usok na amoy laman at dugo. Si Kalnig ay nagising na. At hindi na niya kailangan ng katawan, sapagkat ang dilim ay katawan na niya mismo. Yangis nagbago matapos talunin ang 3 anino, maraming pagbabago ang nangyari kay Emil, mas lumakas ang liwanag ng kanyang mutya. Natuto na siyang kontrolin ang anino sa loob niya, hindi upang maghasik ng takot kundi upang maging gabay sa dilim. At higit sa lahat, naramdaman niya ang pagkakaroon ng koneksyon sa kalikasan. Ang mga hayop ay hindi na tumatakbo mula sa kanya, ang mga halaman ay gumagaling sa kanyang presensya, at ang mga matatanda ng baryo ay tinatawag na siyang tagapagmana ng balanse. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang pangamba, anong klaseng nilalang si Kalnig? Sino ay si Kalnig? Ayon sa kwento ni Lola Sima, si Kalnig ay isang dating bathala ng kadiliman. Noong sinaunang panahon, siya raw ang tagapaglinis ng kaluluwa, ang nangunguha ng dumi ng puso upang linisin ito bago isilang muli. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nakalimutan na siya ng mga tao. Naging paborito ng mga mortal ang liwanag at itinataboy na ang kadiliman. At doon nagsimula ang kanyang pagkamuhi. Ginamit niya ang sakit, inggit, at takot ng mga nilalang upang lumikha ng bagong lahi, ang mga aswang na nilikha hindi ng dugo, kundi ng paniniwala. Dahil sa takot ng tao sa dilim, naging totoo ang kadiliman. Ngayon, bumalik si Kalnig upang muling ituloy ang balance, sa paraang siya lang ang may karapatang magdesisyon. Yan yung araw ng pagbuo ng sanggalang tinipon ni Emil ang mga natitirang tagapangalaga ng liwanag sa buong bansa, mga babailan, albularyo,
mandirigmang espiritual, at ang mga anak ng buwan. Isang lihim na pangkat ng mga nilalang na pinanganak na may kapangyarihan laban sa kadiliman. Nagtipon sila sa tinatawag na ay lumang dambana ng apoy, isang sinaunang lugar sa gitna ng kagubatan na sinasabing ginawa ng mga diwata noong unang panahon. Doon isinagawa ang ritual ng sanggalang, isang seremonyang mag-ugnay sa lahat ng mga tagapangalaga upang lumikha ng panangga laban sa kadiliman sa buong bayan. Ngunit habang ginaganap ang ritual, biglang nagdilim ang langit. Tumigil ang apoy. At mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang mga nilalang ni Kalnig, malalaki, mapuputi ang mata, may pakpak, at halos wala ng anyong tao. Hindi kayo ang tagapangalaga, kayo ang mga traidor ng kadiliman, bulong ng hangin. Ngayon, bawiin natin ang gabi. Yan di gabi ng pagkawasak sumiklab ang digmaan. Ang mga nilalang ni Kalnig ay tila alon ng itim na usok, dumaan sa mga anino, sa mga bubong, sa mga katawan ng natutulog. Kahit ang mga hayop ay nagwawala. Sa gitna ng kaguluhan, si Emil ay nagtatanggol gamit ang kanyang mutya, ngunit napansin niyang unti-unting humihina ito. Sa bawat paggamit niya, may bahagi ng kanyang alaala ang nawawala. Nakalimutan na niya ang mukha ng kanyang ama. Pati ang tinig ng kanyang ina. Anong kapalit ng kapangyarihan mo, Emil? Bulong ng isa sa mga kalaban. Handa ka bang mawala kung yan ang paraan para iligtas sila? Yan dis pagkatuklas ipuso di may Kalnig sa gitna ng laban, biglang napadpad si Emil sa isang kuweba na hindi niya kilala. Ngunit sa loob nito, may nakita siyang dambuhalang anino, nakaupo, nakayuko, at umiiyak. Hindi ito halimaw. Ito ay isang nilalang na iniwang mag-isa. Bakit kayo natatakot sa akin? Tanong ng nilalang. Hindi ba't ako'y bahagi rin ang pagkatao niyo? Doon na pagtanto ni Emil, si Kalnig ay hindi lamang kalaban. Siya ay bahagi rin ng bawat isa. Ang kanyang pagkabuhay ay hindi dahil sa sarili nitong lakas, kundi sa dami ng tao na itinakwil ang sarili nilang dilim. Ang tunay na paraan upang talunin si Kalnig ay hindi sa pagsira sa kanya, kundi sa pagtanggap sa kanya. Yan plano para huling gabi bumalik si Emil sa dambana. Sinabihan ang lahat ng babaylan at mandirigma, hindi tayo lalaban para puksain ang kadiliman. Lalaban tayo para alalahanin na may parte tayo sa kanya at may karapatan siyang marinig. Isang huling ritual ang isasagawa sa tuktok ng bundok Nilang, kung saan ang liwanag ng araw at gabi ay pantay. Doon magaganap ang huling harapan sa pagitan ng anak ng liwanag at hari ng anino. Alnig ay gising na. Lumipas ang 7 araw ng paghahanda. Ang bawat sulok ng baryo ay tahimik, ngunit ang bawat puso ay nagngangalit. Sa wakas, dumating na ang gabi ng itim na buwan, ang huling pagkakataon para manumbalik ang liwanag o tuluyang lamunin ng dilim ang mundo. Sa tuktok ng bundok Nilang, kung saan nagtatagpo ang araw at gabi, nagtipon ang lahat, si Emil, ang mga babailan, ang mga anak ng buwan, at ang mga natitirang tagapangalaga ng kalikasan. Doon, hinarap nila ang pambihira at panghuling anyo ni Kalnig. Yan anyo ng buong kadiliman, si Kalnig ay hindi na anyo ng tao o halimaw. Siya na ay isang ulap na walang anyo, na may libo-libong mata, boses, at sigaw. Sa bawat tingin, may nakikita kang sarili mong takot, lihim, kasalanan. Sa bawat salita niya, nadarama mo ang bigat ng lahat ng ayaw mong harapin. Emil, bulong ng boses sa hangin. Handa ka bang mamatay para lang manatiling mabuti? Kung ako'y parte mo rin, bakit ka lumalaban sa sarili mo? Yan ritual ng buot diwa, bitbit ang mutya ng liwanag, ang maskara ni Langkaw, at ang palaspas ni Dakar. Tumayo si Emil sa gitna ng bilog ng apoy. Kasama niya ang mga kasapi ng sanggalang, inumpisahan nila ang ritual ng buot diwa, isang sinaunang seremonya na matagal nang ipinagbabawal. Bakit bawal? Sapagkat kapag ikaw ay pumasok sa ritual na ito, kailangan mong ihayag ang buong kaluluwa mo. Lahat ng takot. Lahat ng galit. Lahat ng hindi mo kayang aminin. Isa-isang nagbitaw ng kanilang mga anino ang mga kasama ni Emil. Umiyak ang isang albularyo habang inaamin na minsan niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling galit. Umamin ang isang babaylan na minsan siyang nainis sa mga taong tinutulungan niya. At sa huli, si Emil ang tumayo. Yan pag-amin ng katotohanan sa harap ng lahat, sinabi ni Emil, galit ako sa ama kong aswang. Takot akong maging tulad niya. At, minsan gusto kong gamitin ang mutya para lang mapatunayan na hindi ako halimaw.
Pero ngayong gabi tinatanggap ko ang lahat ng yan. Sapagkat kung hindi ko tatanggapin ang kadiliman sa sarili ko, paano ko mapapanday ang liwanag ko? At biglang lumiwanag ang mutya, mas maliwanag kaysa kailanman. Ang maskara ni Langkaw ay naging usok ng pagkakaisa, at ang palaspas ni Dakar ay naging liwanag ng panaginip. Yangis pagbuo ng bagong anino sa kalagitnaan ng ritual, bumagsak si Kalnig sa lupa, humugis siya bilang isang bata, nakayuko, umiiyak. Hindi ko gustong sirain ang mundo at bulong nito. Gusto ko lang sanang matanggap at sa harap ng lahat, nilapitan siya ni Emil. Walang espada. Walang sandata. Niluhuran niya ang dating Diyos ng dilim. Tanggap kita. Hindi bilang halimaw, kundi bilang parte ng ating lahat. Biglang tumigil ang hangin. Pumayapa ang mga alon ng ulap. Ang itim na buwan ay unti-unting nagkaroon ng liwanag, hanggang sa muli itong maging kabilugan ng putit pilak. Yangis pagbalik ng bilog pagkatapos ng harapan sa ngilang, nagkaroon ng tunay na balanse. Si Emil ay naging bagong tagapangalaga ng buwan at araw. Si Kalnig ay nanatili bilang anino ng lupa, hindi upang sirain, kundi upang gabayan ang mga nawawala sa dilim. Ang mutya ay ibinalik sa kalikasan, upang hintayin ang susunod na karapat-dapat. Ang mga baryo ay muling nagtayo ng dambana, hindi lang sa liwanag, kundi pati sa anino. At sa huling gabi ng kwento, nagtipon ang lahat, ay hawak na kandila, sabay-sabay na binigkas, ang liwanag ay hindi hadlang sa dilim. Ang dilim ay hindi kaaway ng liwanag. Sa kanilang pagyakap, tayo'y nagiging buo. 1-0